Hi mga May, brace yourself dahil papakita ko sa inyo kung gaano kami kakalat at karumi ngayon. Gawa nga na nagkaroon ako ng emotional breakdown from Saturday to Sunday mga May. Kakatapos nga lang namin mag-agahan. Kaya at naisipan ko na ipapakita sa inyo, i-share sa inyo yung karanasan kong iyon. Alam niyo mga mi, sa loob ng 2 araw na yon ay walang ibang nararamdaman kundi galit, pagod at lungkot. Pero mas nangingibabaw yung pagod at lungkot ko. May kaunting galit lang akong nararamdaman pero hindi ko rin kayang ilabas dahil feeling ko pag mailabas ko yun talagang masisimot yung energy na titira sa katawang lupa ko mga may. Kaya naman hindi ako nakaramdam ng gutom mga mi, kahit anong gawin ko o kahit nagpapadede ako sa bunso ko, hindi ko nakaramdam ng gutom simula ng Sabado ng tanghali mga mi. Kumain lang ako ng pilit noong Sunday na ng gabi mga mi, at saka kakainom ko lang din ng tubig nung Sunday ng gabi mga mi. O diba, grabe! Ayan mga mi, kahit husgahan nyo ako, ano pa man ang gawin nyo sa akin o sabihin sa akin, wala akong magagawa dahil hindi ko naman yun sinasadya at hindi ko kagustuhan na magkaganon ako. Kaya kayo mga mi, sa mga hindi pa naka-experience, naku, huwag masyadong magpapastress kung wala kayong hindi nyo kayang mag-self-comfort mga mi, kasi matutulad lang kayo sa akin at saka baka maging depression na talaga mga mi. Kaya naman, ang maipapayo ko lang sa inyo, kung nakakaramdam kayo o makakaranas kayo ng ganoon katulad sa akin mga mi, ay tanggapin mo ang nararamdaman mo. Normal lang na maramdaman ang pagod, lungkot o pagkabigla bilang isang ina. Hindi ito nagpapahiwatig na ikaw ay mahina. Ang pag-amin sa iyong mga emosyon ay unang hakbang upang mag-heal ikaw mga mi. Pangalawa ay humingi ng tulong mga mi. Kung mayroon man kang mahihingan ng tulong mga mi, hindi kailangang mag-isa mong dalhin ang lahat. Maaari kang humingi ng suporta sa iyong pamilya, kaibigan o kapwa-nanay. Kung kailangan din mga mi o kaya mo, magpatingin sa isang mental health professional tulad ng psychologist o counselor mga mi. Maglaan ng oras para sa sarili. Importante din yun mga mi. Kahit na mahirap, subukang magpahinga at laan ng oras para sa iyong sarili. Kahit 15 to 30 minutes lang para mag-relax. Magbasa o mag-meditate ay malaking tulong na mga mi. At isa pa, huwag magpadala sa pressure. Naku, hindi mo kailangan maging perpektong ina. Tandaan, ang mahalaga ay ginagawa mo ang makakaya mo. Okay lang na hindi laging maayos ang lahat mga mi. At tsaka magsalita ka rin o maglabas ng nararamdaman, huwag mong kimkimin. Kung may pinagdadaanan, huwag ipunin ang sama ng loob mga mi. Nako, dyan ako galing. Maaari kang magsulat sa journal o kausapin ang isang taong mapagkakatiwalaan. At paglabas ng emosyon ay kagaan ng pakiramdam mga mi. Alagaan mo din ang sarili. Kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng tubig. Naku, wag gawing tubig ang kape mga mi nang hindi kayo matakin. Charot lang, at subukang matulog ng sapat. Ang pisikal na pangangatawan ay may malaking epekto sa emosyonal na kalagayan mga mi. At saka maghanap ng coping mechanism. Subukan ang mga bagay na nagpapasaya o nagpapakalma sa iyo tulad ng pag-ehersyo, paggawa ng hobby o pakikinig sa musika mga mi, at o baka pag-shopping, charot. Tandaan, hindi ka nag-iisa mga mi. Maraming nanay ay nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Hindi ito nangangahulugang bang hindi mo kayang gampanan ang iyong papel bilang ina. Kailangan mo lang ng konting tulong sa panahon para makabangon. Huwag mag-atubiling magpahinga mga mi. Kung kailangan mo ng break, huwag mahiyang humingi ng tulong sa asawa, pamilya o kaibigan para maalagaan ang mga anak mo habang nagpapahinga ka mga mi. Magdasal o maghanap ng spiritual na suporta. Para sa maraming nanay, ang panalangin o paghingi ng gabay sa Diyos ay nakakapagbigay ng lakas at kapayapaan mga mi. Ang pagiging ina ay isang malaking responsibilidad kasi. At hindi yan maintindihan ng ibang mga asawa o mga mister natin mga mi.
Ngunit tandaan na mahalaga ka rin mga mi. Ang pag-aalaga sa iyong sarili, sa ating sarili ay hindi pagiging makasarili. Hayaan mo yung mga sinasabi ng iba mga mi. Kailangan mo ito para mas maging maayos at masaya ka sa iyong pamilya mga mi. At kung patuloy ka namang nahihirapan na nga mi o hindi mo talaga kaya mag-self-heal, ako may huwag mag-atubiling humingi ng professional na tulong. Ay naku, baka dalhin ka sa mental niyan. Charot lang. Hindi ka nag-iisa at may mga taong handang tumulong sa iyo mga mi. Yun lang. Ingat